Makinig lang po muna lahat. Pinararating po ng banal na Espiritu sa kalagitnaan po ninyo andito po ang Diyos. Amen. Pakiusap lang po. Pakiusap. Ang moment na ito po ay moment ng Diyos. Na kung saan po, tayo po ay kinakausap. Huwag niyo po tingnan yung nagsasalita. Ako po ay isang walang kabuluhan na tinawag ng Diyos para i-heal siya sa kanyang pamamaraan. Amen. Medyo dadandahanin ko po ang aking mga pananalita. Para po tumimo sa bawat puso ng bawat isang narito. Bakit ka ba narito? Ano ang kadahilanan? Bakit dito napunta ang mga paa mo? Isang tanong na ikaw ang sasagot. Hindi ang nagdala sa iyo rito. Para po sa lahat ng narito, ang Diyos ang siyang umakay sa iyo papunta rito. Amen. Simple lang po. Ikaw ay ginawa ng Diyos. Kompletong walang kulang. Sapagkat ang gumawa sa iyo ay kompletong-kompleto. Buo, walang bawas, walang kulang. Amen. Makinig po ang lahat. Dito ang tingin. Kung makikita ninyo ang nagsasalita, sipin yung mukha ng Diyos sa kalaliman ng inyong diwa. Patagusin nyo ang isip nyo kung sino nga ba ang Diyos na siyang tumawag sa inyo. Simple lang po. Dadagdagan ko lang ang pananalita na ginampanan ni Brother Berting kanina. Siya isang tunay na lingkod na kinasihan din ng banal na Espiritu. Amen. Hindi po kami nagpapaligsahan, nagpapataasan. Kami po'y tumatayo kung ano ang nais ng Diyos na ipagawa sa amin. Amen. Ang kanina po, si Brother Berting ay ginamit sa pamamaraan ng Diyos na kung saan siya ay nagpaliwanag ng kanyang binasa sa salita ng Diyos. Ngayon po ay ipaparinig ko sa inyo ang pinanggalingan ng mga inihayag ni Brother Berting. Siya mismo ang banal na Espiritu na tumawag din sa akin para siya ay aking dalhin kung saan niya nais akong papuntahin. Amen. Ipinapakiusap ko po sa inyo, gawin niyo po ang magagawa ninyo para matanggap ninyo ang nais mangyari ng Diyos sa buhay niyo. Amen. Kaya ko po sinabi, gawin ninyo sapagkat ito ang pinakamahalagang dapat gawin ng tao. Amen. Simple lang po. Ako po'y tumanggap sa Diyos. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Hinanap ko ang Diyos, nasumpungan ko siya, at hindi ko na pinakawalan pa. Kanina po'y pinakain kayo ng simpleng pagkain. Hinimay-himay para di kayo magbulunan. Nasa sa inyo po yan kung papaano niyo yan lulunukin. Ngayon po, matitigas ang ibibigay sa inyo. Nasa sa inyo yan kung lulunukin niyo ba yan o hindi. Amen. Amen. Wala po akong magagawa. Sapagkat ang sabi ng Diyos sa akin nang ako'y kanyang kausapin, anak, hahayo ka, susubuin kita, pupunta ka. Ako ang gagawa. Ako ang magsasalita. Amen. Pero humihingi po ako, ngayon pa lamang ng paumanhin,
Sa bawat isang narito, wala po akong kontrol kung ano ang lalabas sa aking bibig. Amen. Hindi po ako makikipag-usap sa inyo, hindi ko po kayo kilala. Ang Diyos po ang nakakakilala sa ating lahat. Amen. Pero kagaya ng mensahe kanina, ang pinakadakila ay ang mga bata. Amen. Kaya po ilagay po natin ang ating sarili sa pinakamaganda. Sa umpisa, yun ay ang pagiging bata. Amen. Na ngayon ay tuturuan ka ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos, hindi ka manatiling bata. Amen. Sa iyong katawan at isipan. Bata ka sa pamamaraan ng Diyos na kailangan mong lumapit sa harapan niya para magpaturo sa Kanya. Amen. Wala na po akong babasahing banal na kasulatan, wala na po akong titingnan, sapagkat hindi po ako ang magsasalita sa inyo. Amen. Paumanin po sa mga meron ng karunungan, taglay. Paumanin po. Kanya-kanya po ang pagkakatawag ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Kumusta kayong lahat? Amen. Sino nga bang narito? Sino ang tumawag sa inyo? Ang Diyos. Kung ang Diyos tumawag sa inyo, pakitaas ang mga kamay nyo. Bakit gumamit ako ng salitang pakitaas? Kapagkat meron diyang mabibigat ang kamay. Palakpakan mo ang Diyos kasi ang tumawag sa iyo. Hindi nyo maluloko ang Diyos. Ang mga kamay na yan ay para sa Diyos. Kaya kung tataas yan para parangalan ng Diyos, gawin mo galing sa puso mo. Amen. Di ko sinabi sa babaeng ito ng aking hinayo siya na magpaliwanag ka. Di ko sinabi sa kanya. Ang sabi ko, bumunta ka sapagkat ako ang magsasalita, ako ang gagawa. Pero kailangan niyang gawin sapagkat marami dito ang bago. At marami dito ang nagtatanong, ano nga bang meron dyan? Sino ba yan? Erike, ako lang ito. Ang lumita sa inyo. Amen. Amen. Kaya ba nang gawin ng Diyos yan? Amen. Kaya bang gawin ng Diyos ang kausapin ng tao? Amen. Kaya bang gawin ng Diyos ang maghimala siya? Taas ang kamay na pinaghimalaan na ng Diyos at parangalan ng Diyos. Amen. Nasumpungan ng Espiritu ng Diyos ang isang babaeng ito na matagal na kumatok sa pintuan ng Diyos, sa pintuan ng puso ng Diyos. At ang sabi ng babaeng ito, Panginoon, huwag mo akong iwan. Huwag na huwag mo akong iiwan. Di baling iwan ako ng lahat. Huwag lang ikaw ang umiwan sa akin. Amen. At isang katibayan na ang babaeng ito ay isinuko ang buhay niya. Isinuko niya ang buhay ng tatay ng mga anak niya para makapaglingkod siya ng full time. Simple. Amen. Ang sabi niya, Panginoon, gusto ko nang bumalik sa'yo. Gusto na kitang paglingkuran ng full time. Pero hindi ko ito kayang gawin kapagkat narito ako sa loob ng bahay. Narito ako bilang ina at bilang asawa. Paano ko magagawa? At ano sinabi ng babae nito? Panginoon, kunin mo ang buhay ng tatay ng mga anak ko para makapaglingkod ako sa iyo ng buong buo. Amen. At ilang buwan na nakalipas,
Pagkatapos ang kausapin ng babaeng ito ang Diyos. Nang para nakikipag-usap lamang siya nakaharap ang Diyos. Siyempre, nakatayo siya habang gumagawa siya sa loob ng bahay nila. Di niya akalain, pagkalipas ng ilang buwan, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin. Kinuha ang buhay ng tatay ng kanyang mga anak.